Alam mo yung pakiramdam na gusto mong bumuo ng pamilya, pero hindi mo sigurado kung gusto mo ba talagang i-share ang mundong yon sa mga taong magiging parte nito, lalo na kung sila ang magiging lolo, lola, tita at tito ng magiging anak mo. Ako si Carla, 28 years old, taga Antipolo. May fiancé ako, si Miguel, 27 years old, and we've been together for almost 5 years. Mahal ko siya, genuine, kind, at very supportive. We've always talked about having 2 to 3 kids someday. Ako, mas gusto ko sana adoption. Siya, gusto ng biological kids. So sabi namin, sige, balansehin natin. Una, adopt, then biological later on. It sounded perfect noon. Pero habang papalapit na yung kasal namin ngayong taon, mas lalo akong kinakain ng takot. Hindi sa relasyon naming dalawa, kundi sa kung anong klaseng buhay ang bubungad kapag may anak na kami. Lalo na dahil sa pamilya ni Miguel. Ibang-iba ang pamilya niya sa pamilya ko. Lumaki ako na sanay sa tahimik, simple at hiwa-hiwalay na family setup. Hindi kami palaging magkakasama pero tight pa rin ang bond. Kumbaga, respeto sa personal space, trabaho muna bago gala, at pag may okasyon, intimate celebration lang. Pero sa kanila, every weekend may salo-salo. May birthday ng pinsan ng kapitbahay ng tita ng kapitbahay. Lahat invited. Theme park dito, out of town doon. At pag hindi kami sumama, may konting drama, guilt tripping at silent treatment paminsan. Minsan nga, para akong inaakusahan ng pag-agaw kay Miguel dahil lumayo kami at nagbago ang lifestyle niya. Noong nag-decide kami ni Miguel na lumipat sa Laguna for better job opportunities, ang daming emosyon na bumalot sa pamilya niya. Mostly, guilt and disapproval. Kahit matagal na naming planado at mas okay sa amin ang move, parang sinabuyan kami ng malamig na tubig sa halip na congratulations. Masakit, nakakapagod. Tapos ngayon, sa wedding preparation, feeling ko parang rehearsal na ito ng future ko kasama ang pamilya niya. I asked his mom to coordinate the rehearsal dinner. Isang simpleng task lang dapat, pero naging malaking source ng stress. Ang daming demands, ang daming changes, ang daming baka pwede ganito. Hindi ko alam kung kasal ko pa ba ito o kasal nila. Ngayon, habang pinag-uusapan na naming mag-asawa kung kailan magka-baby, biglang akong natigilan. Gusto ko ba talaga? Gusto ko ba silang maging parte ng pagpapalaki sa anak ko? Kasi habang iniisip ko kung paano kami magiging magulang, mas iniisip ko kung paano ko poprotektahan ang magiging anak namin sa emotional roller coaster ng extended family drama. Hindi ko sinasabing masama silang tao, pero ang pananaw ko sa support system, gusto ko yung hindi kailangang laging nandyan. Pero kapag kailangan mo, solid. Hindi yung dapat laging kasama, tapos kapag hindi mo pinili, may drama. Mahal ko si Miguel at gusto kong bumuo ng pamilya kasama siya. Pero sa totoo lang, pag iniisip ko ang posibilidad ng anak naming lumaking kasama ang chaos na yon, kinikilabutan ako. Pwede bang mahalin mo ang isang tao pero hindi ang mundo kung saan siya galing?